nalaman-laman ko na sa bulan na po. Kaya masakit po baga sa loob ko na. Hindi man po lang nagsabi ng, ano ay Ate Jo, uwi na muna kami, kahit kay Tito na lang. Yan po ang titindog na ama-amaan po namin. Di ba kasabihin, nangingialam. Pero kung talaga mangingialam po kami, Tatay Papsi, number 1 na may karapatan. Yes, kasi tama. Pamilya po niya kami. Maski, So, ibig sabihin, nung dumating sila ni Pinyel at ni Kens, nandoon ka sa ospital. opo, naabutan po ako. Nabutan. So, ngayon, nung pag-alis nila, pagbalik nila ng bulan, hindi na nagsabi sa iyo or Wala nagpasabi man man lang lang, po. isa man sa inyo. Wala. Kanino sila nagpaalam? Hindi ko po alam, baka kay Rebecca ho nagpaalam Kay sila. Rebecca siguro Kasi nagpaalam. kachat ko po yung lola ni nung asawa ni Rebecca. Sabi daw, umuwi na daw, hindi naman daw po nagtagal. Kasi sabi ko nga po, kung alam ko lang na hindi na nagbantay, kami ng asawa ko yung magbabantay. Yun lang po. Hindi naman lang po nagsabi na, ay Ate Jo, uwi na kami. Kaya ang alam ko po talaga, 27. Kaya nagtatampo po talaga ako. Siyempre, nakita ko sa vlog nila na kaya daw may marami daw po silang dalang damit. Hindi naman po sa paninira. Ako lang yung nagsasabi ng Totoo. Kasi ito yung nararamdaman ko. Kasi ako po yung naantasan na magbantay po doon sa bunso niya. Kasi yung kapatid nilang panganay na sa Isabela. Malayo naman. Bagong panganak din lang naman. Kaya sabi ko nga, sasabihin pa ni Pinyel na, panghuhusga, hindi po panghuhusga. Kasi kung ano yung sasabihin ng ibang tao, kami ang matatamaan, lalo na po si mama ko. Sasabihin po ng mga tao din na, ay pinabayaan lang si Pinyel, lalo na nandiyan po na siya kay Kens. Dalaga po siyang tao, sabi ko nga, kung talaga, para sa amin lang, ni mama, dapat naman kung talagang papaag-aralin Tatay Papsi, at may man, salamat, kung talagang may man din yung si Kens, okay lang naman. Pero marami nga po nagsasabi na pwede naman daw nandito si Pinyel, bakit daw nandoon? Sabi ko, decision na po yata yan ni Pinyel, wala na po kami magagawa. Kasi pag pinangunahan mo, baka sabihin nangingialam. Pero kung talaga mangingialam po kami, Tatay Papsi, number 1 na may karapatan. Yes, kasi tama. Pamilya po niya kami. Maski wala na po sa tong mama niya, papa niya. Hindi po babaga kami na nabuhay pa siya ding mama ko. Dapat yan na lang po ang number 1 na respetuhon ninyo. Yes. Kaya nakukuluban po ang boto. Kaya nasasaktan ka. Buhay pa po ang ina ko, pero wala na po sindang respeto. Kaya nasasaktan po ako. Kaya sabi ko, Tatay Papsi, mas salamat ako kung ang pangarap niya makatupad niya. Pero sabi ko nga, hindi ko siya tiguusgahan kasi about nga sa buntis na, kasi may vlog po kasi yan. Buntis? Opo, kasi may nagsabi po kasi, mga kasi may napapanood din yung live nila. Oo. Ay, buntis na pala niya si Pinyel. Sabi ko, ako naman ay pinsan, siyempre, maski po, anong sabihin ko, siyempre, papanigan ko man siya kasi pinsan ko, ayoko naman may masabi sa kanya kasi talaga siyang tao. Oo nga naman, sabi ko nga kay Pinyel, hindi panghuhusga yan. Ang sinasabi po ng ibang mga tao, buntis na pala niya si pinsan mo. Sabi ko, hindi pa man po. Baka ano lang po yun. Baka gawa-gawa lang or props lang nila. Sabi ko po kay Pinyel, magbuntis ka man or hindi, mangyayari yan kasi nandyan ka na. Nandyan na lang, maganda na lang po kung talagang nandyan ka sa poder ng Kens or mabuntis ka man, siyempre mas maganda yung panindi at patunayan ka. Pero yung ngayon pa nga lang po na hindi man lang po nagsabi kay mama bilang respeto sa pamilya ni Pinyel, wala man lang pong kaano-ano yung si Kens. Kung sakali man pong magbuntis siya, kung sirain niya man po yung pangarap niya, nasa kanya na yan. Yes, kasi hindi naman po namin siya pinapangunahan kasi mas matalino po siya. Meron po siyang pangarap. Sabi ko nga, nung nandito si Pinyel, pinangaralan ko siya na dapat humarap kayo. Kasi yung vlog na sabi, ang masakit pa doon, yung babae lang po ang
yung pinsan ko lang po ang nagsabi na may relasyon po sila. Sabi ko, ala, parang yung si Kens, hindi man lang po nagsabi na kami na ganito. Parang yung inuna niya lang si Pinyel na magsalita. Ano yung Ibig sabihin, yung live niya, live ni Kens, ay nag-iisip kayo doon na, o nagtatanong kayo na bakit si Pinyel ang ipinagtulakan or pinagsalita, hindi si Kens. oo nga po. Yun. Dapat po kung talagang niya po, mahal niya po yung pinsan ko, dapat nagsabi niya, kaya po nandito na si Pinyel kasi may relasyon kami, GF or ano, Mm-mm. di ba po? Tapos kaya po pala nagatago po siya, hindi po sila nag-ampang nung una. Kaya nagtago sila at Kaya hindi po sila pala. humarap. Yung pala, Meron na po sila. Sabi ko, wala namang problema yun. Kasi nangyayari po yun sa babae sa lalaki po. yes. Pero dapat nun, na po sila na, dito pa lang kila Kalingap, na po sila, sabi po sila ng totoo. Totoo. Na hindi po sila nagpaano kung saan. Siyempre, yung Kalingap na pamilya na naman po bagay yun ni Pinyel. Yes, Ang gusto ko tama. po, na humarap, magpakatotoo. Hindi yung basta-basta ka na lang mawawalan ng respeto. Siyempre, masakit po baga. Tapos siyempre, hindi man po sa marami po bagang naitabang. Oo, marami na Kalingap. itulong. Oo. Tapos, ang gusto ko po mangyari kay Pinyel, kung ano man po yung pero sabi ko, dahil nga nagluwas na po yan na may relasyon po sila, kaya Mm-mm. siguro nangyari yan. No? So, ang inaano mo dito, yung nagtago sila ng relasyon Opo. nila. Na, Kung saan-saan po hinahanap si Pinyel, pati po kami nag-aalala. oo. Tapos biglang nandun na po sa kaya pala po yung bigla niyang pag-utos sa akin na kunin daw po yung gamit sa landing park. Sabi ko, bakit? Akala ko maganda na ang sitwasyon niya doon kila Kalingap kasi sabi magpag-aaralin niya daw. Sabi ko, tapos biglang ganun na lang po, bigla na lang. Kaya sabi ko, Diyos ko, kaya hindi panguhusga po yan. Kung sakali man na mapanood man ni Pinyel, hindi man po sa pangraraot sa inyo. Tapinsan ko man siya, ang sasabihin po sa ibang tao, masasaktan po ako. Ako po ang nandito sa lugar niya, kung saan po siya sumikat, kung Yes. saan po siya Nakilala. nakilala dahil po sa papa niya. Kung wala man po ang Kalingap at pati po kayo, Tatay Papsi, di ba po, na-escort niyo po siya. Ako po talaga po baga mag-ampang. Mas gusto ko pong si Pinyel na lang ang magsikat, hindi na lang po ako. Di baling sila na lang po. Pero dahil makulog po ang buhot ko dahil sa mga arusaning bagay, hindi po dahil hindi niya lang po ako pinagbigyan sa daing ko sa kanya is baka isipin po gano'n na. Hindi naman po sa gano'n. Kasi, siyempre, ang iisipin ng ibang viewers natin, baka mamaya kaya Opo. ka nagsalita Hindi ng naman ganito po. dahil sa hindi ka napagbigyan sa kahilingan mo. Ito mga kalingap, Hindi mga namin kababayan, po. sa lahat ng din. Yung sama ng loob nito ni Jumalin, yun lang po yung nailalabas natin dito. O gusto niyang ikwento o ipaalam din sa inyo na yun nga, yung si Pinyel ay hindi natin maintindihan kung ano yung, para sa iyo, Jumalin, ano yung nakikita mo na pagbabago dito kay Pinyel? Magmula nung na-scout siya at nailapit kay Kuya Bal, lalo na nung napuntahan siya ni Kuya Bal, nila Ate Edna, na ibang-iba. Sa palagay mo, ano yung Nung pagbabago? doon po pa siya kila Kalingap, Kay Kuya Bal. Ate Edna po. Oo, kila Ate Nandun po Edna. siya sa pamilya niya. May chat pa siya, mga kumusta ka dyan, kamusta kayo dyan, kumusta kahit pa paano. Ayun, may nakakapagbigay, ayun naman. Pero yung sa ngayon, iba na po. Kasi parang po siya, hindi na yung dati. Ewan ko lang, baka nanibago lang kasi in love. Hindi naman po mawawala po yun kasi So ikaw na in love ka rin? Siyempre po. Okay. Nung na in love ka ba, nagbago ka ba sa pamilya mo? Hindi po. Hindi naman po ako nagbago sa kanila. Pag talagang wala. Saka hiya talaga po ako na hindi ko naman po talaga ugaling manghira, manghingi. Kasi talaga ngayon, iba ang sitwasyon po dito sa Kaya minsan yung asawa ko gumagawa din naman po ng paraan.
kilala naman po nila ako. Kasi minsan nga sila nagsasabi na sa dami na daw po ng naitulong. Wala naman, hindi naman pwedeng ipagmalaki po yun na marami ako naitulong sa kanila. Yes. Ang akin lang, pamilya ko po baga sila. Yes. Kung magtulungan, sabi ko, kasi siyempre, ako pa nga lang nahihiya. Kasi sabi ko nga, ate ako ang pinakamas nakaka-ahead sa kanila. Siyempre ako po dapat yung mag-aalalay at tutulong po. Kaso nga talagang, sa kapos din po talaga. Kasi yung asawa ko, naglalaot lang naman. Pag minsan masama po yung panahon, hindi naman po makapaglaot. Kaya minsan nakakalapit po talaga ako. Aminado naman po talaga ako. Kahit po mabasa po ng yung mga combo namin, nandyan. Sabi ko, wala naman po, hindi naman po dahil sa nagsasalita ako tungkol kay Pinyin, is paninirang puri na. Para lang masira siya. Ang akin lang, damdamin po baga bilang pinsan. Yes. Kasi sa akin naman po din sila lumaki. Lalo na, yun nga po yung unang-una nyo po, bagang vlog sa akin na pati po baga ako isama nyo po. Kasi kararating ko nung pagkamatay po ng tatay niya. Siyempre po, sa akin po sila lumaki man, siyempre kahit papano, kilala naman na nila kung ano ang ugali ko. Yes. Hindi naman po ako yung perfectong tao para lang, kung ano po yung mga decision nila sa buhay nila, masaya na po ako. Basta nasa mabuti silang kalagayan na hindi na po mapareho sa akin na hindi na nakapag-aral. Mas gusto ko po nga po makatapos sila. Yes. Masaya na po ako. So, marami ang ikinasasama ng loob mo. Opo, kasi Unang-una, yung pangarap niya na hindi natin alam kung matutupad niya pa. Kasi nga, kung nandoon siya, nanatili siya doon kila Kuya Bal Santos Matubang, kila Ate Edna, sa Matubang family, ay talagang 100% matutupad niya yung kanyang pangarap. Pero, sa kanyang desisyon, wala naman na tayong magagawa. Opo. Ngayon, nasundan na yun nga, yung sa ospital ka mo, at yung pagpunta, pag-alis, wala man lang. Kumbaga, binaliwala. Opo. Lalong-lalo Opo. ikaw. Kasi ako po yung inaano na ate. Kung pwede muna, ikaw muna bumantay kay Rebecca. Sabi ko, sige, ora mismo, gabing-gabi, nanghiram kami dyan sa kapitbahay. Yan si din kay Ate Sally po. Kilala na po nila yan. So, ibig sabihin, nung na-hospital itong mag-ina na Rebecca at ang kanyang baby, nag-chat si Pinyel sa iyo, Opo. na nakiusap na, Kung ako po daw muna pwedeng mag-ano. Sabi ko, sige. Pero, paano kami makakapunta nito? Wala man lang ako kami gasolina. Kaya, sabi ko sa kanya, kung po pwede kahit 100 or gigas mo ako, kung pwede lang. Wala naman po. Sabi niya, pag-uwi na lang daw po nila. Wala naman. Kasi pag-uwi man po nila, binigyan man po kami pang gasolina pa, pabalik po dito sa Dangkalan. Tapos hindi po, yan naman ni Ken, hindi pa daw po sila uuwi. Sabi ko, sige, kamo na muna magbantay. Pero may dating po nung araw na yon, may nabanggit po kasi ako sa kanya na isasama ko po kayo doon sa ospital. Para pong ang sakit po sa kalooban ko na, anong masama kung isasama ko po kayo sa ospital? Kasi may nabanggit po si Pinel na, sinabi niyo po ate na, andito si Ken, sabi ko. Oo, sinabi ko, ba't ako ba't ko itatago? Itotoo naman. Saka wala naman na problema kasi humarap na kayo sa live, sabi ko nga. Kayo na, wala naman problema. Ano naman ko iharap ko si Tatay Paps. Siyempre, mangungumusta lang din naman yan sa kapatid mo at titignan yung kalagayan ng baby. Kasi sabi ni Tatay Paps nga, kung sakali may maitutulong. Sa paraan yun lang ang Pero wala naman, kung sa vlog, bakit ako sa vlog ang ino-open nyo sa akin? Parang kinasama ako pa na, umalis kayo bigla ng hospital. Idadahilan po nila yung sabi ko nang isasama po kayo sa ospital. So, ibig sabihin, Meron po kaming conversation na parang yung ang sama ng nila sa akin na nagsabi, bakit ako sa inyo? Siyempre, respeto po baga bilang escort nyo po siya. Lalo na nung kinuha niya po yung damit niya ng last sa landing park. Di ba po may pinag-usapan po kayo na iharap niya po si Ken sa inyo po.
bilang respeto po, di ba? Mm. Kaya nyo po ibinigay po yung gamit niya. Mm. Kung talaga dapat ang respeto mo po baga, dapat pinanindigan nila yung sinasabi niya, lalo na sabi, sige, iaharap ko si Kens Mm. kasi magbablog daw po, magpapaliwanag. Mm. Sige. Ang inano ko kasi, bakit hindi nyo pinanindigan Pinyel kay Tatay Papsi yung ganung bagay? Parang pati ako, nagiging basto sa ginagawa mo ako. Sabi ko, bakit mo pa itatago si Kens dyan sa inyo po? Kasi yun nga po yung time na nasabi ko kay Pinyel, nasasama po kayo sa Hospital. hospital. Na bigla na lang, oro-orada, wala na sila doon. So ibig sabihin, baka ang naging dahilan ng pag-uwi agad-agad nila nang hindi sa iyo nagpaalam or kung kanino man Opo. ay dahil sa naikwento mo sa kanya na gusto kong sumama sa ospital Opo. para naman makumusta rin sila at si Pinyel makumusta din. Tapos Oh. nasundan pa ho yun ng ano, kasi si Rebecca, di umuwi na po sila, Kens, wala na akong ano dun, kasi wala naman lang ni Respa na, ate, nandito na kami sa bulan. Kahit po yung si Kens na lang baga, kahit po plastika na lang po, mag-chat man lang. Sabi na ganito, ganyan. Wala man po. Tapos yung si Rebecca naman po, sinabihan ko na, isasama ko dyan si Tatay Papsi, ano lang daw, kumustahin ka. Tapos sabi naman ni Rebecca, may nasabi din sa Rebecca na, baka daw mag-vlog ka po, abo daw po niyang mag-ampang. Sabi ko niya nga, unong dahilan, nagkakaganyan. Sabi ko, tapos bigla na lang, nalaman ko nga, nandun na po sila sa Malapo. Nasa bahay na. Opo. So hindi rin sa'yo nagpaalam na Hindi lalabas po. na Kaya rin po sila. Baga, may chat po baga kaming doon na inano ko po baga sa inyo. Sinabi Yes. ko po. Lahat naman ng mga conversation ay naka-forward sa Sinabi akin. ko po Oo. sa inyo. Nila po bagang ano, hindi nyo po isipon na, siyempre, lalo na yung sinabi nyo po sa hospital na nagmamakulog po kamo. Ta, siyempre, pamilya naman po Yes. baga ang ano nyo sa amon. Ta, siyempre, tagal lugar po namon kamo. Yes. Kasi man po baga ang mag-aaning ko, kundi kamo man po. Yes. Kaya nagpasalamat manggilan po kami sa inyo. Ta, uyan po kamo para sa amon. Yun naman, yung ginagawa ko naman, Jumalin, kasi unang-una nga, scout ko nga itong si Pinyel. Oo nga po. Ano. Ngayon, ang akin naman sana dito kay Pinyel, yung respeto. Opo. So, yun nga, ang lumalabas dito, kasi ikaw, nakaramdam ka na or naramdaman mo na yung Masakit. respeto ay nawawala sa kanya. Masakit po para sa akin, lalo na wala po si mama dito. Yes. Number one po baga ang respeto. Kasi pag wala ka niyan, maski may pinag-aralan ka kung wala ka niyan, ang baba-baba po ng tingin po baga. Sabi ko nga, Tama yan. Sabi ko, hindi naman po about sa na dumaing ako is ikakasama na ng loob ko. Pero sasabihin na dahil lang hindi ka pinagbigyan is sisiraan mo na yung tao. Ito po ay Yun. totoo lang kasi ang hinihingi ko po hindi na po para sa akin sa nanay ko po. Tabuhay pa po baga si mama. Yes. Kasi ang masakit po baga Tatay Papsi, parang ginawa niya na nilang patay na si mama ko sa ginagawa po nila na lalo na si Pinyel. Na dito po baga siya nakilala na nakapati si mama nakaharap, pinuntahan po nila Kalingap ni Nila Kuya Bal. Kuya Bal, ni Ate Edna. So, ang respeto po baga. Dapat Tama. dito pa nga lang sa pangdoan niyang pamilya dapat number one may respeto. Yes. Kasi hindi naman po ang kagandahan lang iniisip yung kalagayan. Kalagayan. Magiging maayos ang buhay niya. Tapos ganyan po. Kaya ang sabi ko naman, Diyos ko sana naman maging naman yung isip niya. Mabuksan Opo. yung isip Hindi niya. ko naman po siya pinapakialaman kasi nandiyan na talaga yan eh. Pero kung talaga pong nandito naman nasa bagay na nandiyan na yung sabi ng pag-aaralin, hindi pinapabayaan, sige, mas maganda nga. Pero mas maganda po pag bagat kay Pausina, bumukod mo na sila. Kasi Pero bilang respeto man po kasi ang pangit po talagang tignan. Di pa po baga. oo, tama. Pero Kasi yun nga. talaga po siya. Pero yun nga, wala na tayong magagawa Okay doon. naman po yun. Ngayon, ang ano ko na lang, Kasi sabi po ni mama, ganun po. Dapat daw. oo. Kung Kasi, talagang yung may isip daw po baga yung Pero desisyon na ni Pinyel,
wala naman po kami Wala na tayong magagawa. Kasi gusto niya po yan eh. Ang sa akin lang, maging malinis yung ano sa kanya ng tao. Kasi yan. ang sakit po sa kalooban na may mga nababasa po ako, sabi, ay, ganyan na ganyan, mabubuntis na yan. Sakit po, baga, hindi na mag-aaral, hindi na matutupad. So, ibig sabihin Pati dito, po yung papa niya, nadadamay pa. Kasi ang pangarap niya, nandoon sa papa niya. Ang sakit po talaga para sa akin, lalo na si mama wala po dito. Yun lang naman po. So, pagdating ni mama mo, siguro may mga pwede naman ikwento to sa akin. Meron po, kasi nakaano naman po yung mga bago ako gumagawa ng alam naman po ni mama. Bago ka gumawa ng aksyon, kumbaga alam ni mama mo, Opo, kasi lalo na po yung pagpunta ng Albay, kung sakaling i-transfer nga po yung anak ni Rebecca, sinabi ko kay mama, walang magbabantay dito. Okay, so ganun lang Ate Jomalyn. Pasisa ka na no. Ngayon may konting regalo ako sa iyo. Diyos ko po. Kuya, akin na yan kasi paggawin natin tong puto. Ayan, Ate Jomalyn, para sa iyo ha. Thank you po. At malaki pong bagay na to. ayan, ngayon may konting pa yan kasi nabanggit mo kayo ay magagasolina. Diyos ko po. So pagpasensyahan mo na to ha. Kasi naman. wala talaga kung ngayon. Pagtsagaan mo na yan ha. Sige po. Yan ay hindi bayad. Opo. Yan ay konting tulong kasi yun nga sabi ko nga ay kay Kuya Winslow Vlog ay pasyalan natin si Jomalyn. So ganun lang Ate Jomalyn. Ayan mo. Papasal-pasalan pa rin kayo namin dito ha. At yun nga yung kay yung nangyaring ganito. Sana hanggang kaya natin na gisingin or pukawin itong si Piñele. Ang lang natin dito yung magkaisa kayo na pamilya. Oo nga po. Na siya mismo yung kumbaga humarap din sa inyo na ganito, humingi ng ganito ganyan, kung ano man, para naman maintindihan din ninyo kung ano yung sa loobin niya. Sa bagay na po yan na dapat na siya na lang po, dapat nga ang nakakapansit, nakakita. Kasi galing naman na po siya dito. Pero kung may hangarin din naman po siya para na lang po kay mama, kasi bila pong magulang, hindi, salamat kung may po siya. Ganun lang naman po. Okay. So, pero ganun lang. sana matupad niya po yung pag sinasabi niyang pangarap niya. Mag-aaral siya. Okay. So, magdasal na lang tayo na matupad. At huwag kang mag-alala, ulitin ko. Pag mayroon tayong papasyal uli kami dito ha. Thank you po. Yan, Salamat sige. po. Kailangan natin ng pagmamahal, tunay na walang katulad, nag-iisang Kuya Bal, marami pa natutulungan at habang tumatagal, lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala at hindi na mawawala, ikaw lang ang nag-iisa. Kuya Bal, walang katumbas ang dinulot mo saya sa mga taong tinulungan mong hindi naging iba. Itinuring silang kapamilya kahit di mo katugo, ginabayan, inalalayan mo sila ng totoo, tunay na walang katulad, kaya ka pinagpapala. Sana ingatan mo pati ang kalusugan mo, ikaw ang liwanag sa dilim at sa kanila naniwala. Kuya Bal na walang sawang tumutulong na may pag-usa, di namin malilimutan mga mabuti mong gawa, nakasubaybay kami lagi na